Isa nga sa pinakamalakas na team ngayong conference ang SMB. Pero ayon nga sa source na si Sir Snow Badua ay hindi nga daw nagbabayad ng tamang presyo sa agent niya itong backup bigman nilang si Mo Tautua. Kaya't ilalagay na nga daw siya ng SMB sa trading block. Kaya't narito, ang mga tinatarget ng SMB ngayon na pwedeng maging kapalit ni Tautua sa SMB bago ang PBA playoffs. Top 5, Greg Slaughter. Si Greg nga ay gustong-gusto nang bumalik ngayon sa PBA. Pero ang sabi nga nila Sir Snow Badua sa isang live nila ay naka-silent ban nga daw ngayon si Slaughter kaya hindi siya makabalik sa PBA. Kaya't nagsorry na nga siya kay Boss Al Francis Chua upang matanggal na agad ang silent ban niya. Ngunit, hindi pa din siya nakakabalik ngayon sa PBA. Pero pag SMB nga ang kumuha sa kanya, ay talagang mapapabilis nga siya sa pagbabalik sa PBA. At pwede pa silang maging pinakamatangkad na Twin Towers sa PBA. Uma-average si Greg Zila ng 15.7 points, 9.8 rebounds, 2.3 assists, 1.1 blocks, 67 field goal percentage at 80% free throw shooter sa kanyang last 2024 MPBL 6th season. Panoorin natin ang maikling game highlights ni Slaughter sa MPBL kung pwede ba din ba siyang bumalik sa PBA. Top 4, kay Mark Carino. Hindi pa din nakakapaglaro si Carino ngayong Philippine Cup. Ito ay dahil sa naging injury niya last PBA 49th season. Pero isa na nga siya sa mga lumalabas sa mga trade rumors na kapalit ni Tautua. Kaya't kung makukuha nga ng SMB si Carino, ay parang mas bumata at tumangkad pa na version ito ni Tautua. Nag-average si Carino ng 7 points, 4 rebounds, 0.3 assists, 1.2 blocks, 36% 3-point shooter, 100% free throw shooter, last PBA 49th Philippine Cup. Panoorin natin ang maikling game highlights ni Kemar Carino sa Terra Firma kung gaano na nga ba siya kagaling na player. Top 3, Cade Flores. Si Cade nga ang starting center ng bagong team sa PBA na Titan Ultra. Pero nang nasa Northport pa lamang ito ay power forward nga ang natural position niya sa team. Kaya't hanggang ngayon nga hindi pa din niya mailabas ang laro niya dahil sa out of position niya. At ayon nga sa legit source na to ay si Cade nga daw ang pinakamatunog na ipapalit ng SMB dito kay Tautua. Kaya't kung mapupunta nga siya sa SMB ay pwede nila siyang gawing starting power forward nila sa team. Uma-average si Flores ng 5.8 points, 4.6 rebounds, 1.2 assists, 1.8 steals, 50 field goal percentage at 70% free throw shooter sa kanyang ongoing PBA 50th Philippine Cup averages. Panoorin natin ang maikling game highlights ni Cade sa Northport last PBA season kung gaano nga ba siya kagaling na player. Top 2, Jerick Ahanmisi. Si Ahanmisi nga ay role player lamang sa Magnolia Hotshots. Pero last PBA off-season nga ay na-trade siya sa Terra Firma Jeep kapalit ni Javi Gomez Deliano. At ngayong conference nga ay siya na ang leading scorer ngayon sa Jeep. Kaya't maraming teams na nga daw ang nagiging interesado dito kay Ahanmisi. Kaya't ayon sa source na to ay si Kemar Carino at Jerick Ahanmisi nga daw ang balak kunin ng SMB sa Jeep kapalit ni Mo Tautua.
Uma-average si Anisi ng 16.5 points, 4 rebounds, 3 assists, 1.8 steals, 47% 3-point shooter, at 100% free throw shooter sa kanyang ongoing PBA 50th Philippine Cup. Panoorin natin ang isa sa mga pinaka-latest na game highlights ni Jerick sa Terfel Majib kung gaano nga ba siya nag-improve. Top 1, Joshua Munson. Si Munson nga ay isa sa mga star player ngayon ng bagong PBA team na Titan Ultra. Pero sila nga ang isa sa mga kulelat na team ngayon sa PBA. Ito ay dahil puro bago nga lang ang players nila at sila lang din ni The Beast Calvin Abueva ang nagdadala sa team na ito. At nakuha pa nga ng Magnolia ang 4th pick nilang si Chris Kuhn. At ngayon nga ay itong si Munson ay nasa radar na din ng SMB na isa sa mga gusto nilang makuha sa team nila. Uma-average si Munson ng 21 points, 5.1 rebounds, 4.8 assists, 1.3 steals, 32% 3-point shooter at 78% free throw shooter sa kanyang ongoing PBA 50th Philippine Cup. Panoorin natin ang isa sa latest game highlights ni Joshua Munson sa Titan Ultra kung magiging fit nga ba siya sa sistema ng SMB. Ito ang mga top players na tinatarget ng SMB na makuha kapalit ni Motao Tua. Sa tingin niyo mga kababos, sino sa mga players na to ang dapat makuha ng SMB para tulungan sila sa nalalapit na PBA playoffs? I-comment nyo na po yan sa baba.